The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. When the angels went away from them to heaven, the shepherds said to one another, "Let us go then to Bethlehem, to see this thing that has taken place, which the Lord has made known to us." So they went in haste and found Mary and Joseph, and the infant lying in the manger. When they saw this, they made known the message that had been told them about this child. All who heard it were amazed by what has been told them by the shepherds. And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, just as it had been told to them. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. If you still remember that we venerate Mary only in relation to Jesus, being the Mother of God. If she is not the Mother of God, then there's nothing to venerate. Second, the picture on the left is the icon of Nuestra Señora de la Leche. Nuestra Señora de la Leche. Nagpapadede yung mahal na birhen. Ano po? Kung napansin po nyo, sa biglang tingin parang perpetual. Pero pag nilapitan nyo, makikita nyo, nagpapadede. Ano po? Third, there was a tradition that the Holy Family on their way to Egypt passed by this place. And the story is that while Mary was giving Jesus the milk has fallen to the ground, turned the cave into white. Kaya pag bumaba kayo, pag tiningnan niyo yung simbahan, puting-puti yung simbahan, ano po. And from that, the Franciscans has gotten the powder and they call it milk grotto. Milk powder, ano po, where those who are unable to give a child have taken those powders, a pinch of it, they put it in their drinks, either coffee, milk, or juice, and they took it, of course, with a prayer and faith, and they have given birth. They already have 3 folders, scientifically proven, about those who used to be unable to give a child, now have a child of their own. Ano po? So, kung kayo po ay bibili nun, ano po, pakiusap, wag na po yung matatanda, ano po. Baka magkaanak pa kayo uli, ano po. But, I always say this because there's another folder, scientifically also proven that there are people who have taken the powder, put it in their drinks, receive healing from their cancer and other sicknesses. Ano po? Kaya ang tawag miraculous. Of course, it comes with your faith. It comes with... Nung hinuhomily ko yan, ang dami nagpapabili. Hindi naman nagpadala ng pera. No? Here in Bethlehem, we have both the masses. But most of the time, the masses is all about Christmas. Christmas. And here is Mary, the Mother of God. 365 days ang Christmas sa Bethlehem.
What is important? Among the Hasidic Jew, the one with the black suit, with the phylacteries, with the tassel, with the cup, yung nakikita nyo, na yung mga patilya ay paikot-ikot kasi hindi pwedeng putulin yung patilya. Ano pa? The Hasidic Jew, among their laws, in 313 laws, that the husband cannot touch the breast of his wife. The husband cannot touch the breast of his wife. Why? Because the breast was made for babies. Kaya daw, pag kayo namasyal doon sa community nila, makakakita kayo ng mga kumot na may butas lang sa ibaba. May butas lang sa ibaba. Kasi wala kayong pwedeng ibang hawakan. Ano po? Can you imagine, no? Malungkot. No? Malungkot kasi yun lang ang pwedeng hawakan. Ano po? Ha? Second, the women, the moment you get married, your hair is exclusive for your husband. That's why you see women with scarf. Pag may scarf yan, ibig sabihin, may asawa yan. Kung wala yung scarf, either naka-wig yan, na hindi nyo halata, pero wig pala, or kalbo. So, you decide on three things. Women who get married, three things. That's why they have a barber shop for women. Para kalbuhin. Ano po? Kalbuhin. Ha? Doon po sa Tel Aviv, sa Jaffa, makakakita kayo maraming kalbong babae. Ibig sabihin, they are married. Ano po? Some have chosen to be bald rather than using wig or scarf. Yan ang buhay ng mga Hudyo. Ano po? Yan ang buhay ng mga Hudyo. But what is important? What is important? Because we expect too much from our mother, and our mother failed to give us what we want, we end up disrespecting them, forgetting that through our mothers, we were given life. Take note. We expect so much from our mothers, that they provide not only food, not only the basic things we need, but even comfort. Comfort. And because they are not capable to give those things to us, many end up disrespecting their mother. Do not forget to honor your mother and father is the only law with a promise. It is the only law with a promise. Among the 10 Commandments, if you look at the book of Sirach, the book of wisdom, it is the only law with a promise that those who honor their mother and father will live a long life. That those who love their mother is like saving for their future. Hindi naman ibig sabihin yayaman ka. Pero ang sinasabi ng ang pagbasa ay hindi ka magiging mahirap. Kasi pwede kang mayaman pero punong-puno ka ng pangangailangan. To love your mother is to have enough. To have enough. Because even God needs a mother to be human. You cannot be a human being if you are not born of a woman. So we are human being because we are born of a woman. Walang perpektong nanay, walang perpektong tatay, kasi wala namang perpektong
anak. Wala namang perpektong anak. Narito tayo, nagdiriwang tayo ng ating banal na misa, marahil alalahanin ng ating mga kahapon. Alalahanin ng ating mga kahapon. Yung iba sa inyo mayaman, na lumaki kayo sa kung ano-anong gatas, di po ba, no? Yung ibang mahirap, lang, di ba? Hindi nyo alam yung ha? Yung sabaw ng kanin, di ba? Lang, di ba? My dear friends, my brothers and sisters, today we are invited to express our gratitude to our own mothers. That's why, even in the cross, Jesus did not forget to entrust His own mother to the disciples. Kung ang Diyos nga, hindi ka nilimutan na sariling ina para huwag pabayaan. Di po ba, ano? Hindi ko naman sinasabing pabayaan nyo ang tatay ninyo. But whether you like it or not, this is a fact. The only apostles that did not die in martyrdom is Saint John. He is the only apostle who died out of old age. Why? He took care of Mary. The rest died in martyrdom. John was the only apostle who did not die in martyrdom. This is not a coincidence. It is the fulfillment of the promise that if you take care of your mother, sana naman mayroong pagmamahal. Hindi lang yung gusto mo lang mahaba ang buhay at hindi lang yung ikaw ay yumaman, kundi mayroong kang utang na loob. Di po ba, ano? Ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. Again, walang perpektong nanay. You as a mother, perhaps you know yourself better. I cannot forget a penitent crying in the confessional. At sabi ko, bakit? Bakit? Sabi niya, when I was a little girl, sinasabihan ko ang nanay ko sinungaling, hindi marunong magmahal. Ano po? I said a lot of things, bad words against my mother. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Sabi nga, ngayong nanay na ako. Lahat ng sinabi ko sa nanay ko, sinasabi sa akin ang anak ko. Kasi talagang hindi natin naintindihan ang mga nanay natin, no? My dear friends, my brothers and sisters, do not forget the milk that your mother has given you. Do not forget. This is the place we remember our own mothers and pray for them. Not because of the promise, but because of gratitude. I thank God that up to now, even though my mother is already 93, mahina na, malilimutin na, at least may nahalikan pa ako pag Pasko. Honestly, when my father passed away, the meaning of Christmas have changed. Later on, you will realize gifts are nothing without the person.
Let us thank our mother. Let us pray for her, whether she's alive or no longer with you. Thank the Lord for the gift of your mother. Amen. After this, we will go to the Church of Nativity where Jesus was born. Baka lang makalimutan explain ni Murad, ano po? The birthplace, the very place where Jesus was born, is different from the place of the manger. Ano po? The place of the crib. The wood of the manger is now in Rome. Is now in Rome. Ano po? So, kahit po yung steps to the praetorium, nasa Roma din. Yung mga nakarating sa Roma, yung Scala Sancta. Ano po? Kung saan naglalakad yung mga tao paluhod. Ano po? The steps. Anyway, para lang mamaya baka makalimutan nyo. Yung star, doon po pinanganak. Dito sa may likod, yun po yung kung saan nakalagay yung manger. Ano po? Going back to what I've said, by the way, the sister said she will close by 11:45. Ano po? Mahaba pa naman. Pero bilisan na natin kasi she joins the community prayer. It's either you buy the powder first or you go down and buy the powder later. I suggest you buy the powder. Ano po? $2 per pack. And do not forget the prayer that comes with it. Ano po? The prayer that comes with it. Again, my brothers and sisters, even God has to be born of a woman to be human. And our mother nursed us, allow us to be nurtured through her breasts, to be nourished. The least we can do is to say thank you. To say thank you. Minsan hindi na sila alam niyo mga nanay ngayon, pag pinasalamatan mo, nininervyos na eh. Ma, thank you. Ano na naman kasalanan mo? Di pa ba? Ha? So, totoo naman yun. Kahit hindi, just say thank you. And of course, kahit paano sila, they love to hear the words, I love you. Di ba, Tita Becky? No? Kita mo na. Dami ka nang nabili, ha? Please, please, please. Never neglect your mother. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Mass has been offered. We continue to love and serve the Lord. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Ebe, ad te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, ilius tuos, misericordes oculos, agnus converte, et Iesu
benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende, o clement, o pia, o dulcis Virgo Maria. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus walked by the Sea of Galilee, went up on the mountain, and sat down there. Great crowds came to him, having with them the lame, the blind, the deformed, the mute, and many others. They placed them at his feet, and he cured them. The crowds were amazed when they saw the mute speaking, the deformed made whole, the lame walking, the blind able to see, and they glorified the God of Israel. Jesus summoned his disciples and said, "My heart is moved with pity for the crowds, for they have been with me now for 3 days and have nothing to eat. I do not want to send them away hungry, for fear they may collapse on the way." The disciples said to him, "Where could we ever get enough bread in this deserted place to satisfy such a crowd?" Jesus said to them, "How many loaves do you have?" 7, they replied, "and a few fish." He ordered the crowd to sit down on the ground. Then he took the 7 loaves and the fish, gave thanks, broke the bread, and gave them to the disciples, who in turn gave them to the crowds. They all ate and were satisfied. They picked up the fragments left over, 7 baskets full. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. I have a friend, unluckily, he is allergic to ice cream. Allergic to ice cream. And every time we go out, we refrain from ordering ice cream so as not to torture him. But he would console himself by saying, "In heaven, I can eat all the ice cream I want. In heaven, I can eat all the ice cream I want." And sometimes I would say this to him, "It is in the presumption that you will go to heaven." The responsorial psalm said, "I shall live in the house of the Lord all the days of my life." My dear friends, my brothers and sisters, the first reading would even remind us that there are only 2 things we will do in heaven. Number 1,
to worship God, and number 2 is to eat. Yun lang ang gagawin natin. Magdadasal at kakain. Hindi ka mag-aalala sa blood sugar, hindi ka mag-aalala sa hypertension, kakainin mo lahat. Pwede. Ano po? O pagkatapos mong kumain, magdadasal na, dasal na naman. Di po ba, no? Yun lang ang gagawin. Kung makakarating ka ng langit. Huwag niyong kakalimutan yung kung na yun. Ano po? Kung. Pero kung maiimpyerno ka, wala kang kakainin. Ano po? Magugutom ka. Di ba? Ano sabi ng mga santo? Find all the reasons that will help you strive to go to heaven. Gaano man kababaw ang iyong dahilan, hari nawa makarating ka sa langit. Hindi po ba? Dahil hindi naman tayo habang panahon dito. Hindi tayo habang panahon. Kahit gaano kaganda ang simbahang ito, darating ang araw, masisira ito. Di po ba? Kung sino man ang nag-donate niyan, makakalimutan. Hindi kayo habang panahong nakaupo dyan. Hari nawa. Di po ba, ano? Hari nawa. Mahirap namang 200 taon, nakaupo pa kayo dyan. Di po ba, ano? Ha? Amoy lupa na kayo, nakaupo pa kayo dyan. Di po ba? Hindi naman habang panahon yung lector and commentator. Hindi habang panahon yung pari dito. Bakit? Lilipas tayo. Nakikiraan lang tayo sa mundong ito. Hindi po ba? Dumating tayong walang dala, aalis tayong walang dadalhin. Hari nawa, makapag-iwan tayo ng magandang ala-ala. Maiksi lang ang buhay. Maiksi lang. At palagi ko yung ipinapaalala. Ano po? Na dalawa lang ang pupuntahan natin. Smoking or non-smoking. Di po ba? Naninigarilyo man kayo sa mundong ito, alam kong ayaw nyo sa smoking area pagkatapos nito. Ang aking tanong ay, ginagawa nyo ba lahat ng paraan na kayo ay makakarating sa langit? Hindi ko naman sinasabing nagmamadali kayo. Hindi po ba, no? Pero, magandang tanong yon. Ginagawa nyo ba ang paraan na makakarating kayo sa langit? Marami sa atin nangangarap ng langit, pero ang ginagawa sa pang-araw-araw, pang-impyerno. Di ba? Hindi mo makasundo ang sarili mong asawa. Hindi mo makasundo ang sarili mong anak. Kanina may nanay na umiiyak, na tinalikuran ng anak. Anong mangyayari? Hindi ka nagbabayad ng utang mo. Di ba? Sa palagay mo, yung inutangan mo, nagdadasal na ikaw ay makarating sa langit. Hindi. Magkikita kayo sa impyerno. Ano po? Ano ang dahilan na hindi ka makakarating sa langit? Habang may pagkakataon. Habang may pagkakataon. Kailan tayo makikipagkasundo? Di po ba? Bagamat mahalaga sa atin ang kainan. Ang hilig nating mga Pilipino kumain. Ha? Kumain na, mag-uuwi pa. Di po ba? Ano? At ang malungkot na kwento doon, yung mga hindi nagdala, sila pang mag-uuwi. Hindi po ba? Oo. Kahit saan. Ha? Sabi nung isang nakikinig sa ibang bansa, sabi niya, "Naku, Father, kahit dito sa US, ganyan-ganyan. Nagsya-Sharon." Kawawa naman si Sharon, yun lang ang naaalala sa kanya, di po ba? Ano? Ha? Ang hilig natin kumain, ang hilig natin magbalot. At kaya nga po, pag tinatanong ninyo, kumusta ang binyagan? Ano sagot? Di masarap ang handa. Kumusta ang kasalan? Hindi umattend sa kasal, sa reception lang. Marami sa atin ang ganon. At para makatipid ang parokya, kanya-kanyang dala.
Di po ba? O magdala ka nito, magdala ka nito, magdala ka nito. O, para wala nang ambagan. Di ba? Doblehin mo na lang ang dadalhin mo. Kung 40 kayo, 80 ulam ang meron kayo kasi dinoble ninyo. Di po ba? No? Yun ang inaasahan mo. Ha? Dumating kayo doon. May mga talagang darating na hindi nagdala. Pero nauuna sa lamesa. Walang gagawin kundi titingnan kung ano ang handa. Ay! Ay, nako, kilala ko yung mga yan. Ano po? Mayaman, mahirap. Alam nyo, itong malungkot na kwento, sa isang napakayamang parokya, ang isang pari, nag-celebrate ng kanyang sacerdotal anniversary. Ano po? May nagsabi kung ilang lechon ang darating. Dumating lahat ng lechon. Sabi nung nag-cater, Father, may dumating pong matanda. Inuwi ang isang lechon. Ang kapal. Di ba? Ano? Yung iba, kapiraso lang. Ito buong lechon. Di po? Ha? Ano na nangyari sa atin? Ha? Yung iba naman, pagtingin, bless na, Father, bless na. Amen. Oh, dali-dali, kukuha. Galit na galit sa paper plate. Bakit? Hindi may puno eh. Hindi po ba? Ano? Pero kahit ano, dudublehin. Simula dulo hanggang kabilang dulo, ilalagay lahat. Nandun lahat. Nandun lahat. Mamaya, magmamadaling kumain. Sasabihin, ba't ganitong lasang ito? Natural, pinaghalo-halo no eh. Di ba? Anong malalasahan mo? Yung minudo, nilagyan mo ng sabaw ng leche flan. Natatawa kayo kasi totoo, hindi po ba? Yung mga hindi nagdala, yung pang-reklamador, hindi po ba? Makikita mo yan. Habang kumakain ganyan, tinitingnan pa yung katabi kung ano nakuha. Oh. At may nakuha yung katabi, saan mo nakuha yan? Grabe. Akala nyo nalamangan. Di po ba? Doon po nanay, doon po sa dulo. Ay, ba't wala ako niyan? Ano? Pagdating, pagbalik, malungkot. Sa dinami-dami ng nakain, pagbalik, malungkot. Bakit? Hindi niya inabot. Wala na. Pwedeng pahingi. Ay, grabe, mayroon pang activity pagkatapos ng kainan, hindi na makakasali. Nakahiyad na ganyan. Napano kayo? Hindi ako makahinga. Natural. Hanggang kanin ng leeg, hindi po ba? Mabuti sana kung bata pa yan. Yung iba dyan, matatanda na. Dinadaan na lang sa gamot para hindi tumaas ang blood pressure, di po ba? Ano? At pag may dumating na dessert, kala mo talaga, kukuha pa rin. Itutulak na lang na soft drinks. Kanina nakahiyan, ngayon nakaob-ob. Napano ho kayo? Nahihilo ako. Natural, nilason mo sarili mo, hindi pa ba? Tapos sasabihin nyo, gusto nyo makarating sa langit, di ba? Ngayon magtanong kayo, di po ba? Magandang itanong yun eh. Will I dwell in the house of the Lord all the days of my life? Ask yourself. Kahit ang Diyos sinasabi niya, marami ang kumain kasama ko na hindi makakapasok sa pinto ng langit. Marami ang kasama ko sa aking mga pagpapagaling na hindi makakapasok sa pinto ng langit. Bakit? Nakaligtaan nila. Ang alin? Ang kanilang pakikipagkapwa-tao. Pag binasa niyo ang aklat na Ebanghelyo ni San Mateo, sa huli doon, nakalagay doon ang mga patakaran, alituntunin kung paano ka makakapasok sa pinto ng langit. Ang paghihiwalay ng kambing at ang tupa.
Ang makakapasok sa pinto ng langit ay sino? Those who feed the hungry, give and drink to the thirsty, who clothe the naked, who welcome strangers, who visit the sick, who visit those who are in prison, who bury the dead. That's the minimum. The minimum, brothers and sisters, is to live in communion with one another. To live in communion. Hindi lahat na nagbibigay nagmamahal. Inuulit ko, hindi lahat na nagbibigay nagmamahal. Kasi may mga anak na nagbibigay sa magulang, hindi nagmamahal, kundi para umalis na ang magulang. Bigyan mo na yan para umalis. Di po ba? Hindi lahat na nagbibigay. Mga minamahal na mga kapatid, hindi lahat na nagsisimba nagmamahal. Maraming nagsisimba, natutulog lang. Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humiliya, mahaba-habang pagtulog. Kitang-kita ka ni Father dito, nakanganga ka. Di po ba? Bakit? Hindi tayo naghahanda sa misa. Pinupuyat natin ang ating mga sarili sa telenovela. Pagod na pagod tayo sa kung ano-ano. Maging ang pagsisimba, pag may oras na lang. Pag may oras na lang. Nakakalungkot na kwento, magkakapatid na nagdidimandahan. Di po ba? Meron kami benefactor, nagpapadasal sa akin. Sabi niya, ipagdasal mo ako, Father. Sabi ko, ano naman ang problema ninyo? Sabi niya, dinidimanda ako ng anak ko. Ba't naman kayo dinidimanda ng anak niyo? Kasi sabi mo, ipamigay na ang mga ipamamana habang buhay pa. Oh, ano ngayon? Sabi niya, namigay na ako. O ano ngayon? Ayaw ng anak ko yung natanggap niya. Dinidimanda ako. Grabe. Kaya mapapalad ang mga mahihirap. Walang ipamamana. Ano ba? Oh, binana ko lang, diabetes. No? Oh. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, we want to go to heaven, but we don't try to understand how I can go to heaven or what prevents me from going. Gusto natin kain lang ng kain. But even in the gospel, if you notice this, that on the third day, even Jesus recognizes that they have not been eating. Bakit hindi sila makakain? Abalang-abala sila sa kanilang mga karamdaman. Di po ba? Kahit mayroong kakakainin, pero ikaw ay may sakit, hindi ka makakakain. Kanina, binati ko ang aking kaibigan na birthday ngayon. Sabi ko, happy birthday. Nagpasalamat. At kasunod ng message ay, ipagdasal mo naman si Mama. May cancer. How can you celebrate a birthday in knowing that your mother is sick and dying? My dear friends, life is short. And sometimes we fail to understand this. Huwag kayo magagalit sa akin. Pero ito ang katotohanan. Ito ang katotohanan. Tinatanong ba ng mga anak ang kanilang mga sarili habang tinitingnan ang mukha ng kanilang mga magulang na matatanda na? Ano ang tanong? Ilang Pasko na lang meron sila? Di po ba? Kayo, tinatanong po ba ninyo sa inyong mga sarili, ilang Pasko na lang kayo? Ayaw niyong tanungin kasi natatakot kayo. Di po ba, no?
Life is only 70, 80 for those who are strong. Next year, 64 na ako. Kung 80, 16 years na lang. Di po ba? Natatakot man, pero ginaganyan mo, 16 years na lang. 16 years. Di ba? Yun nga, 64, mabilis eh. Yung 16 pa kaya, di po ba? Na? Yun ang katotohanan. Pero pag tinitingnan ko kayo, mas malapit na kayo. Di ba? Alam nga namang mauna pa ako sa inyo. Yan ang katotohanan. Hello? Please. Please. Maiksi lang ang buhay. Mahirap yung abalang-abala tayo kung anong kakainin, saan pupunta, magkano ang kikitain, di ba? Mahirap nun, ang dami mo ng pera. Mangungurakot ka pa. Di ba? Ha? Aanuhin mo yan. Yung iba nga, darating ang Pasko na wala man lamang pagsasaluhan, na pinipilit ng gobyerno na pwede kang mag-Noche Buena sa 500 pesos. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, seriously, as I always say this, when priorities are clear, decisions are easily made. And our problem is that as life becomes shorter and shorter and shorter, we miss our priorities. We often forget that what really matters most is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. Remember that. What really matters most is not what your hands can hold, because these hands will become weak, and whatever your hands is holding, you will let it go. Not because you want to let it go, but because you don't have enough strength anymore. Darating ang araw, marami sa atin, mas marami pa yung gamot na iniinom kaysa kinakain. Hindi ka na makakakain. 2 subo na lang, busog ka na. Iinom ka pa ng napakaraming tabletas, di po ba? Bakit? Nagpabaya tayo. Binibiro ko yung mga kabataan na kung saan ngayon, dahil marami na nagki-Christmas party, walang ginawa kundi party dito, party dyan, kain dito, kain dyan. Ano po? Sabi ko, magtimbang kayo bago pa ang Pasko. Para pagkatapos ng bagong taon, magtimbang uli kayo. At makita ninyo ang produkto ng inyong, o kayo nagsabi, di ba? Ha? Di ba? Kahit gaano kasarap ang chocolate, it's a moment in your lips, forever in your hips. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, maigsi lang ang buhay. As I always say this, if you have 100 problems, I hope you don't. But if you have 100 problems, the moment you get sick, you will realize all those problems are not really problems. They are just inconvenience. And do not allow inconvenience prevent you
from going to heaven. Huwag tayong nag-aaway sa mga bagay na hindi naman natin madadala kung saan man tayo magpunta. Alam na ito ng marami na minsan ay mediated a family quarreling about their property. Isipin nyo, simula alas 2 ng hapon hanggang alas 6, nagbabangayan ang magkapatid tungkol sa kapirasong lupa na kanilang minana. Inabala pa si Father. Gutom na ako nung alas 6. At sabi ko, pwede po ba ako magsalita? Kasi para lang ako nanonood ng pingpong. 4 na oras. At sabi, ay, Father, kanina ka pa namin inaantay magsalita. Ay, akala ko hindi niyo ako pagsasalitain, hindi kayo tumitigil eh. Ano po? Ano po ba? Ano po masasabi niyo, Father? Sabi niya, anong sabi ko? Yan po bang pinag-aawayan yung lupa? Makakarating, madadala niyo ba sa impyerno? Ano sabi sa akin? Bakit naman impyerno, Father? Sabi ko, umaasa kayo na makakarating kayo sa langit? Tumahimik sila. Pinaalis akong hindi pinakain. Bakit? Masakit ang katotohanan. Masakit ang katotohanan. My dear friends, my brothers and sisters, sometimes we fail to be grateful because we have failed to see how we are blessed. Sometimes we take things for granted because we forget to acknowledge that life is short and death is certain. Third, we fail to reconcile because we think we can go to heaven by ourselves. And fourth, we fail to love because we always think of ourselves, forgetting that we are here and at the end, everything will be measured in love. As Saint John of the Cross have said this in the twilight of your life, God will never ask the question, how much money you have, where you have been, what titles you have gained. There's only one question, my brothers and sisters, and the question is, how much love you have given. Gaano kalaking pagmamahal ang iyong pinagkaloob. As Mother Teresa of Calcutta have said this, we are not called to do great things, but to do ordinary things with great love. My dear friends, my brothers and sisters, I pray, as the responsorial son have said, that at the end of your life, you will dwell in the house of the Lord forever. But you have to work for it. You have to work for it. When? I do not know. I do not know. I guess nobody is in a hurry. Hindi po ba, ano? Meron ba ditong nagmamadali? Wala naman siguro, di po ba, ano? Sabi nga doon sa patay, sa misa sa patay, sana, Father, pag may namatay, sana sabay-sabay na lang. Sabi ko, bakit naman? Para wala nang iyakan. Sabi ko sa kanya, nanay, hindi makatao yan. Inimbitahan nyo lang ako magmisa, isasama nyo pa ako. Di ba? Hindi naman tama yun, di po ba? Kung gusto nyong mauna kayo, di po ba? Ano? Ako naman, maunawain ako, ladies first. Diba? Let's spend few moments of silence and allow the Lord to speak into our hearts. Make this your prayer. Lord, allow me to dwell in your heart
all the days of my life. Nakikiraan lang tayo sa mundong ito. Anuman kaganda, bibitawan natin. Anuman kapangit, iiwanan natin. Huwag tayong nakakalimot na tayo'y nilikha ng Diyos para sa Kanya. Huwag makakalimot. Don't ever forget that we were created by God for Him so that we may be able to dwell in the house of the Lord for the rest of our lives. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We continue to love and serve the Lord.